Scripted, drama, yan ang gustong palabasin ng kampo ng mga Duterte at ni Amy Marcos hinggil dito sa impeachment case na sinampa laban kay President Bongbong Marcos. Dahil ngayon pa lang, alam na natin na wala pong patutunguhan itong impeachment case laban kay President Bongbong Marcos. At porke alam yan ng mga DDS, kailangan nilang isalba ang sarili nila. So gumawa na naman sila ng panibagong script o drama. Sino ba ang gumagawa ng script? At sino ba ang nagdadrama? Sabi kasi ni Congressman Pulong, impeachment laban kay BBM, scripted, distraction lang. Mariing binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iginiit na isa lamang itong diversyon para ilihis ang atensyon ng publiko sa umano'y malalaking anomalya sa flood control projects. Binigyang diin ni Congressman Pulong ang maliit na mundo matapos lumutang na ang abogadong nag-prepare ng impeachment complaint na inendorso ni Congressman Nisay ay siya ring dating abogado ni First Lady Lisa Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Oo nga naman, no? Itong nag-file ng kaso laban kay PBBM may kaugnayan kay First Lady Lisa Marcos. At yan din ang sinasabi ni Amy Marcos na ito daw impeachment na to ay drama lamang. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. At para bang dun sa expression ni Amy Marcos na all smiles siya, na akala mo yung kanyang ibinabalita ay pawang katotohanan lamang. Alam naman na natin si Amy Marcos, puro hearsay yan, puro chismis yan. Wala naman na ipapakitang ebidensya. At dahil hindi nagtagumpay ang pangwawasak niya sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos nang ipagsigawan niya sa buong mundo na ito ay drug addict, wala namang naniwala sa kanya. Nag-back to you pa sa kanya lahat ng sinabi niya. So hanap tayo ulit ng bagong issue na magpapabagsak kay Bongbong Marcos. At ito na yun, yung impeachment na yan. Drama lang yan. Dahil yung nag-file ng kaso may kaugnayan kay First Lady Lisa Marcos na siyang naging abogado sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Ang tanga naman at ang bobo ni First Lady at ni President Bongbong Marcos, nag-file sila ng peking impeachment case. Tapos, halatang-halatang mabubuko kagad na yung nag-file ng kaso ay may kaugnayan o naging abogado ni First Lady Lisa Marcos. Ganun yun, ano? Ang galing, no? Nag-file sila ng impeachment case, ng peking impeachment case laban kay President Bongbong Marcos at ang ginamit nilang abogado o yung nag-file ng complaint ay abogado ni First Lady Lisa Marcos. Ang galing talaga, no? Halatang-halata naman. Gumawa ang palasyo ng peking impeachment case. Mabubuko naman kagad na may kaugnayan ito kay First Lady Lisa Marcos. Pero teka muna, si Senator Amy, dati pong Marcos yan, hindi ba? Ngayon, ano na siya? Duterte. So, ang ibig bang sabihin, itong si Amy, nung siya ay Amy Marcos pa lang, ay espiya para lahat ng pinag-uusapan sa kampo ng mga Duterte ay naipaparating dito sa mga Marcoses. O, ganun ba ang gusto niyo sabihin? Dahil may kaugnayan si Amy dati sa mga Marcoses, ganyan ang iisipin nyo? Di ba hindi? Ang iniisip nyo, si Amy porke Duterte ngayon ay loyal sa mga Duterte. O, bakit siya kumalas sa mga Marcos? Na ang tanging target ngayon ni Amy ay ang mapabagsak ang kanyang kapatid. Hindi siya nagtagumpay doon sa drug addict, ang ading ko. Kaya kailangang humanap siya ng panibagong issue o ng mga susunod pang mga issue. Dahil siguradong hindi na naman siya magtatagumpay. So ito yung impeachment case. Kasi iniisip ko, ano ang mapapala ni President Bongbong Marcos kung magpa-file siya ng sarili ng impeachment case? O baka naman kasi napag-isip-isip ng mga DDS at ng mga Duterte na mahina yung kasong isinampa nila. Kaya nagkanda kumahog sila, kailangan natin ng maisalba ang sarili natin. So ang sabihin natin, scripted, drama,
yung impeachment case na yan. Kung ibig nilang ipahiwatig ay drama lang ito at script ng mga Marcoses, hindi kaya sila ang gumawa ng dramang ito, ng panibagong script na to? Dahil tandaan po natin, hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak si President Bongbong Marcos. So gagawa at gagawa sila ng issue, ng marami pang susunod na mga issue kasi hindi po sila magtatagumpay. At sabi ni Pulong, ginawa daw itong pekeng impeachment case na to parang diversionary tactic para daw makalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control anomalies. Eh bakit may nakukulong na ngayon? Bakit may naaaresto na? Nanonood ba kayo ng balita? Hindi ba't na-issuean na ng warrant of arrest si Bong Revilla at ang balita ko, nandun na siya ngayon sa Camp Crame? At may mga susunod pa. Sino? Si Jigo Estrada, si Saldico, at marami pa. Kayo ang gusto nyong ilihis ang katotohanan na umuusad itong investigasyon sa flood control at sa korupsyon sa gobyerno natin. Inililihis nyo ang usapan para mailayo ang mga kaalyado ninyo o kayo mismo dito sa mga anomalyang ito. Kung saan sinasabi na kayo di umano ay kasangkot din. Hindi ba si Pulong Duterte sa 51 billion at si Amy Marcos dito sa Ilocos? Hindi kaya sila gumagawa ng ganitong diversionary tactic para mapagtakpan naman yung kanilang pagkukulang o yung kanilang pagkakamali o yung kanilang mga anomalya. Kasi pag-file pa lang nung kaso ng impeachment case laban kay President Bongbong Marcos, ang dami nang nagsalita. Mga abogado, mga hindi abogado, mga simpleng tao lang at nakita kagad na mahina po itong impeachment case na inihain laban kay President Bongbong Marcos. Tapos ngayon na nakita ng sambayan ng Pilipino na mahina itong impeachment case na to, babalik na rin nyo agad, sasabihin nyo na diversionary tactic na ang mga Marcos ang gumawa ng bagong script na i-impeach ni BBM ang sarili niya. Sa tingin ninyo, kung gagawa ng ganito ang mga Marcoses na magbubulid ng kasinungalingan ng peking impeachment, gagamitin nila yung naging abogado ni Lisa Marcos. Mag-isip naman kayo. Hindi ganun kabobo ang mga Pilipino na gusto nyong palabasin. Hindi porke sinabi ninyong, oy, may kaugnayan kay Lisa Marcos siyang abogadong nag-file ng impeachment complaint. Kaya yan ay drama lang, scripted lang. Aba, hindi ba posible na kayo ang gumawa ng issue na yan? At hindi ba po pwede na itong abogadong nag-file ng impeachment case ay ayaw na sa mga Marcoses tulad ng pag-ayaw ni Amy sa mga Marcos at siya ay Duterte na? Hindi ba po pwedeng itong naging abogado ni Lisa Marcos ay ayaw na sa mga Marcoses at gusto na sa mga Duterte? At porke alam niyo na itong abogadong ito ay may kaugnayan dati kay Lisa Marcos, siya ang ginamit nyo para mag-file ng impeachment case laban kay President Bongbong Marcos dahil ang daling gawan ng palusot kung sakaling mapansin nila na ito ay so-so lang na impeachment case. O pwede rin namang sinadya ninyo na mag-file ng walang katuturan na impeachment case para ituro at ibalin na naman kay President Bongbong Marcos ang sisi. Hindi nyo na mauuto ang taong bayan. Kung meron man kayong mapapaniwala, kayo-kayo na lang. Yung mga DDS supporters na lang ang paniwalain ninyo. Kasi ang daling i-debunk. Sasabihin ninyong pinagtatakpan itong mga anomalya sa flood control, umuusad. Tuloy-tuloy, unless hindi kayo nagbabasa ng balita sa YouTube, sa social media, o sa telebisyon. Kayo ang may gustong pagtakpan itong ginagawa ni President Bongbong Marcos nung sinabi niya na walang sisinuhin, walang sasantuhin. O hindi ba example yan si Bong Revilla? Hindi ba nung nakarang eleksyon, si Bong Revilla ay nasa ticket ni President Bongbong Marcos? O bakit nandun siya ngayon? Kasi ito mga DDS, lalo na itong si Amy Marcos, gusto niya talagang ibagsak si President Bongbong Marcos. At dahil hindi nila mapabagsak si Bongbong Marcos, sisirain muna nila yung pinaka-trusted na tao ni PBBM na si Martin Romualdez. So lahat ginagawa nila para masira si Martin Romualdez kahit na wala silang mailabas na ebidensya. Puro haka-haka, puro hearsay lang. Kahit na sinasabi ng Senado o ng mga investigative body na wala silang makitang link na nagsasabing si Martin Romualdez ang mastermind kasama ni Bongbong Marcos dito sa korupsyon sa DPWH.
Hindi sila titigil hanggat hindi nila na ituturo kay Bongbong Marcos, hanggat hindi nila napapaniwala ang taong bayan na si Bongbong Marcos, yung presidenteng nagsiwalat ng flood control anomalies at ng korupsyon sa gobyerno, ang siya palang utak. Nag-iisip ba kayo o natatakot kayo? Kasi ilang araw na lang at nakahanda na yung mga magfa-file ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte. And this time, sisiguraduhin ng mga magfa-file ng bagong impeachment case kay Sara Duterte na wala na itong kawala. So kahit na anong gawin ninyo, pagbalik-baligtarin nyo na naman ang istorya na diyan kayo bihasa ang mambaliktad ng istorya at ituro lahat ng ito kay President Bongbong Marcos. Hindi na po kayo pinaniniwalaan ng taong bayan dahil sabi ko nga sa inyo, ang maniniwala na lang sa iyo ang mga DDS at hindi po ganun katanga ang taong bayan para maniwala na itong impeachment case laban kay PBBM ay scripted at drama lamang. So, siguro, move on. Next issue ulit. Gumawa ulit kayo ng panibagong pag-uusapan laban kay President Bongbong Marcos because I tell you, Amy Marcos is bent on destroying her brother, the President Bongbong Marcos, by hook or by crook. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.